Okay, we have the module number 2, which entitled The Basic Laws. This is supposedly for week number 3 to 6. This lesson covers a discussion of some fundamental laws that rule electrical circuits. These laws are known as the Ohm's law, and we have the Kirchhoff's laws. And to add up these laws, the lesson will also discuss some of the techniques usually applied in electrical circuit design and analysis. These techniques includes the combining the resistors in series or parallel. We have the voltage division theorem, the current division theorem, the delta to Y, and the Y to delta transformations. The application of these laws and techniques will be restricted only to resistive circuits for that lesson or for this module. For our intended learning outcomes, students should be able to meet the following intended learning outcomes, knowing the different DC circuit parameters and components, better understand the basic principles correctly and confidently, and develop analytical skills in electrical circuit analysis. At the end of the lesson, it should be the target objectives of our module number 2. Knowing the relationship between the voltage, current, and resistance applied to linear components. Discuss the basic principles of Kirchhoff's laws, and identify the possible connection and combination of resistors, their principles, and application. We have learning guide questions. Ito po yung guide natin, pagkakasunod-sunod ng ating pong discussion. The first one is, what is Ohm's law? Second one, I discuss is what are the Kirchhoff's laws? And the next one is, what are the basic principles for possible connections and combinations of resistors? The other one, or the last topic, was how do the possible connections of resistors apply to real-life situation? For our lecture guide, the first topic that we have is the basic laws. First one is the Ohm's law. In general, all materials have the capacity or ability to resist electrical current. Ibig sabihin, lahat ng material, whether it is man, human, animals, or things, lahat po sila may capacity or ability na pigilin yung pagdaloy ng kuryente or resist the electrical current. Kaya lang, di magkakaiba po yung kanilang ability or capacity to resist electrical current. This ability of the component is known as the resistance R, measured in ohms. Every material na has also its unique resistivity. As I have said po kanina, lahat ng materials, whether it is human or animals or things po, lahat sila may resistance offered. Okay, kung ganun po, sabihin din, every material has its own unique resistivity. The resistivity is the resistance offered by a material per unit length of the component. So, ibig sabihin, parang kumuha lang ng sample sa isang component or sa isang material, then yun yung ginamit as a basis po ng resistivity or resistance offered ng isang material na yun. Okay, for example, a copper, pare-parehas po sila ng resistivity. Kasi kumuha doon ng sample, kinuha o measure yung resistance nun, and offer po per length po, then that is the resistivity. Okay? Resistivity po ang kanya pong symbol is Rho. Okay? This is measured in ohm meter. At constant resistivity and length of the material, the resistance varies inversely with its cross-sectional area. Also, at constant resistivity and cross-sectional area, the resistance varies directly with the length of the material, given by the mathematical form by this one. Ano pong ibig sabihin ng first sentence na yon? Sabi daw, at constant resistivity and length of the material, the resistance varies inversely with cross-sectional area. Meaning daw po, kapag meron daw po tayong
a constant na resistivity and area. Halimbawa, hindi nagbabago yung resistivity and area. What do you mean by that? Bawa, meron po tayong dalawang material, no? O dalawang material po na yon. Okay? And that material po is parehas copper. Meaning, they have the same resistivity. Okay? Ang ibig sabihin, resistivity is constant to both materials na yon. Okay? Kung parehas po sila ng haba or length, ibig sabihin, constant din yung length, meron sila yung dalawang materials na yon. Okay? Yung resistivity po ng bawat isa ay magbavari with respect to its area naman po. Kung constant po yung resistivity at saka length, hindi magbabago yung resistivity at length, yung resistance mo magbabari inversely with the area. Ibig sabihin, habang lumalaki yung area ng material, okay, mas lumababa yung kanyang resistance. Habang pumapayat naman po yung area ng material, okay, tumataas naman yung kanyang resistance. Kasi nga, resistance varies inversely with its cross-sectional area. Sabi nga po, kapag yung isa ay payat, pare sila ng material, pare sila ng haba, ibig sabihin po sa resistivity at length nila. Kung yung isa po ay mas mataba dun sa isa, mas mataas yung resistance ng mas payat kumpara dun sa mas mataba. Yes, yung ibig sabihin po yung first sentence na yon. Also, at constant resistivity and cross-sectional area, the resistance varies directly with the length of the material. Ano pong ibig sabihin naman nun? Kapag naman po ang constant po natin ay resistivity and area, pagpalagay natin, bawa meron tayong dalawang material ulit. Okay? Same copper ulit. Tapos parehas po silang magkasing taba. Parehas sila ng area. Meaning, ang constant po natin doon ay resistivity and area. Paano naman magbabari yung resistance doon sa dalawang material yun? Magbabari yung resistance niya depende sa haba ng material. If the length is mas mahaba kumpara dun sa isa, mas mataas yung resistance ng mas mahaba compared dun sa mas maiksi. And that is, the resistance varies directly with the length. Okay, kung ilalagay po natin in mathematical equation, your resistance varies inverse with the area, or R is inversely proportional to the area, or the resistance varies directly with the length, or R is directly proportional to the length of the material. Ito po yung nangyayari, the first one, if and only if the resistance or resistivity and the length are constant. Na naman pong isa ay magagamit na equation if and only if the resistance, if and only if the resistivity and the area are constant po. So itong formula na to, kapag po tatanggalin natin yung proportionality symbol na alpha, your resistance formula become R is equals to A multiplied by 1 over A, or K divided by the area. Yun po yung gagamitin natin in determining the resistance with respect to the area. And this one naman po, if we want to use this one, the resistance is equals to K times L. Yung K po natin is the proportionality symbol or a proportionality constant po. Okay? Kung saan, sabi nga constant, hindi siya magbabari for the different condition. Okay? Ito po yung ating resistance. Ang resistance din po natin is nagbabari with respect to the volume and area. Okay, for example, if our volume and resistivity is constant, your resistance varies inversely with the square of the area given by this equation. And if your resistivity and area is also constant naman, your resistance varies directly with the volume. Ibig sabihin, habang tumataas yung volume, tumataas din yung resistance, vice versa.
Ulitin natin yon if your resistivity and area ay constant naman. Okay, sa third equation po natin, ibig sabihin nun, your resistance varies with the square of the length if your resistivity and volume of the material are constant. Okay? Yun din po yun, ano? If the resistivity naman and length are constant naman, yung resistivity and length ay constant, your resistance varies inversely with the volume. Yun po yung ating equations for resistance. We have different equation of the resistance. As well as we have also the basic equation of the Ohm's law. Na kung saan Ohm's law states that at constant voltage in an elemental component, resistance varies inversely with the current flowing through the element. Sabi daw po, at constant voltage, if the voltage is constant sa isang element or component, the resistance daw varies inversely with the current flowing through it. Ito po yun. If the voltage is constant dun sa ating pong element, ito yung ating equation. R is inversely proportional to the current. In order to determine or replace po yung alpha natin so that magkaroon tayo ng equation, your resistance becomes R is equals to K divided by I. R is equals to K divided by I. Yan po yung formula po natin. Wherein yung K is the constant and I is the current. Ginagamit po yan if we have two or more conditions po given dun sa problem. Also daw, sabi po, also, the law states that for linear component, the voltage varies directly with the current given by the equation, this one. Sabi daw po, for linear component, what do you mean by linear component? Ibig sabihin, kapag linear component, yung voltage and current po ay nagbabari directly. Ito po yun. B is directly proportional to I. As B increases, the current also increases. Parang ganito. For example, I have a voltage of 2 volts. Kapag sinupply ko po siya sa isang component, nakapagpa-flow ako, nakapagpadaloy ako ng kuryente na 2 amperes. Okay? For example, ginawa kong 4 volts yung supply ko at the same material po yung gagamitin. Then, ang aking magiging current is 4 amperes. Meaning, kapag doble ko yung voltahe, mag-doble din yung kuryente. Triplicate yung voltahe, ito triplicate po yung kuryente. Ito yung ibig sabihin lang, there are linear yung material. And that linear material na ginagamit para doon is the resistor. Kasi nga, from the equation po ng B is directly proportional to I, if we want to replace the alpha, okay, that is given by B is equals to K I. Okay? Para hindi po tayo malito, okay, kunwari yung R is gagawin natin, yung K is gagawin natin R. So, nagkaroon tayo ng equation po natin sa ating pong engineering physics na your voltage is given by DIR para mas madali. Ano po? DIR. Para madali pong maintindihan, you have the voltage is equals to I times R. Tapos saan po, sa physics natin, ginagawa din po natin siya ng drawing, di ba? Your voltage is nasa taas, your current is nasa baba, and your resistance is nasa baba. Also, pwede rin naman po below, okay, na parang mouse yung style. Your voltage is this one, your current is here, and your resistance is here. Na kung saan, malalaman natin agad yung formula ng voltage. Voltage is equal to I times R kasi magkatapat sila. Your R is equal to B, nasa taas, divided by I. Your I is equal to B divided by R naman. Okay, those are the equations po of the Ohm's law na sinasabi po na kung saan that Ohm's law is an equation po na pinangalan po kay George Simon Ohm. Kasi po siya yung nakaalam noong pong siya po yung nag-determine ng yun. Kasi nga po, meron siyang isang material, linear material. Pagkatapos napansin niya,
na kapag binabago niyo yung voltahe, nagbabago din yung kuryente. Okay? Kapag tinitrip niya, nititrip din yung kuryente. Yun yung kay George Simon Ohm. Okay? The material or component we use to represent the resistance para mas madali, ano po, kailangan natin ng representation. Okay? Ginamit po na representation ng resistance kasi every material po ay may resistance offered. Para mas madali para sa atin, bigyan natin siya ng isang representation, isang material. That material po, ang ginamit natin is what we call the resistor, coming from the resistance na rin. Resistor. A resistor is the simplest example of an element belonging to the passive component. Kung natandaan po natin, the passive component are those components na positive yung kanilang power. Kumukonsume lang sila ng power. Hindi sila nag-generate, hindi sila nag-deliver, kundi ano na, they absorb power lang. So those are the passive components. Ang ating pong resistor belong to the passive component, the simplest one. Yung resistor natin ay binubuo katulad po nung kanina. Di ba may equation po tayo na resistance is equivalent to resistivity multiplied by the length divided by the area. Na kung saan, yung material natin, yung ating pong resistor ay binubuo ng tinatawag natin cross-sectional area. Meron po siyang taba, meron po siyang length or haba, meron po siyang resistivity or kung anong material yung ginamit. Din kasi nakabatay yung resistance ng isang material. Ibig sabihin po, ang resistance ng material or ang equation po natin ay nagsasabi na yung resistance is equals to V over I. Porket ang resistance is equals to V over I, hindi ibig sabihin nun na yung resistance mo ay nagbabari, yung resistance ng material ay nagbabari with respect to voltage and current. Bago si voltage at si current, magbabago sa resistance. Hindi tulad mo. Okay? Ang resistance po natin, ng isang material ay nakabase sa kanyang cross-sectional area, sa kanyang resistivity, at sa kanyang length. Not necessarily, hindi po siya nakadepende sa voltage and current ng isang material sa isang circuit. Kasi yung voltage and current, yun po yung isusupply mo sa kanya. Hindi po yun yung basehan ng kanyang resistance. Ano? Eh, yung resistance po, given na yun sa kanya. At makukuha rin ngayon kapag meron po siyang conceptual area, meron siyang resistivity, and also meron siyang length. Ang symbol po ng ating resistor is yan po yan. Parang zigzag po siya. No? Na may nakalagay na R, pagkatapos minsan may nakalagay plus or minus B. Kung mapapansin natin, since this is a passive component, your current I is papasok po sa positive. Kasi nga, passive component po siya. Your current I ay papasok sa positive, lalabas po siya sa negative. Unlike po sa ating mga voltage supply, di ba? O sa ating po mga active component. Sa active component natin, ang daloy po natin ng kuryente is from negative going to positive. Okay? Kapag resistor po, since this is a passive component, ang daloy po ng kuryente natin is from positive going to negative. Okay? This table of resistivity of common materials coming from the book of Fundamentals of Electric Circuit by Alexander et al. Page 28. Okay? That material, we have the silver, copper, aluminum, gold, carbon, germanium, silicon, paper, mica, glass, and Teflon. Sabi ko nga po kanina, every material offered their own resistance. Siyempre, may kanya-kanya silang resistivity. Ang silver, may kanyang resistivity. Ang copper, meron ng aluminum, gold, and yun. No? Mapansin po natin, na-classify sila sa tatlo. No? Or may usage silang tatlo. That is the conductor, semiconductor, and insulator. So namin natin conductor, sila yung nagpapadaloy ng kuryente. Kaya nga, conductor. O, conduct electric current. Sila yung kalimitan ay mga metal. Sila yung may mabababang resistivity. Kaya pinakamagandang conductor na napansin natin dyan from the table is the silver. Sumunod po yung atin pong copper. Sumunod po yung gold, then last po yung ating aluminum. Okay? The other one naman po is the semiconductor. Ibig sabihin, pwede siyang conductor, pwede siyang
hindi conductor, that is semiconductor. Ginagamit po sa mga semiconductor devices. For electronic components. Ano po? Okay. Okay. Next po natin is we have the insulator naman po. That is a paper, mica, glass, and Teflon. Those are the insulators na meron po tayo. They offer the high resistivity, high resistance, so therefore, hindi makadalo yung si kuryente. Sabi ko nga po, meron kay George Simon Ohm, a German physicist, is the one who will be recognized for the principle of Ohm's law that he formulated. Resistance for a short circuit has a value of 0 ohms, but on the other hand, open circuit, the resistance approaches infinity. Ang ibig sabihin nun, kapag po meron tayong short circuit, ang resistance niyan ay 0. Bakit po? Kasi magkadugsong. Ano? Okay, magkadugsong. Kapag magkadugsong, may kuryente yan. Mataas ang kuryente niyan. Kasi kapag during nag-short circuit, tumataas po yung current. Kaya nagka-cause yan ng nasusunog, nagkukos ng sunog, nag-melt po yung mga copper because sobrang init po nun. Ano? Mataas yung kuryente nun. Kung mataas yung kuryente, ang resistance niya is equal to 0. Kapag short circuit. At ang voltage po nun, 0 din. Kapag open circuit naman, on the other hand, mapapansin po natin na yung resistance niya infinity naman. Kasi nga, nag-o-offer siya ng mataas na resistance. Hindi makakadalo yung kuryente. Banggit ko yun sa inyo na minsan, na kapag open, hindi makadali sa kuryente kasi matalino si kuryente. Ano? Hindi siya dadaan kung wala naman siyang dadaanan. Therefore, ang resistance po niya is infinity. Okay, you have the resistance is 0 kapag short circuit, resistance is infinity kapag meron po tayo open circuit. Okay? And also, resistors po natin, meron po tayong fixed resistors. Meron tayong wire wound type, then meron din yung carbon film type. Yung wire wound type, commonly makikita po natin ito sa mga audio amplifiers, medyo may higher capacity sila compared dito sa ating carbon film. Carbon film po, ibig sabihin, kaya nga carbon film po yung nasa loob niya. Ito naman po, wire na inikot yung nasa loob ng ating ceramic na yan na materials. That is fixed resistor. Yung carbon film po natin, commonly po, meron po siyang color bands. Yung color bands na yun nag-signify kung anong value meron siya. E yun naman atin pong wire wound, nakikita mo yung value niya, nakasulat dun sa kanyang value. Okay? And also, meron din po tayo kung meron tayong fixed resistors, meron din tayong variable resistors. For the variable resistors, meron tayong composition type, and meron tayong slider path. Kung sinabi ng composition type, ito po yun, ano? Sabihin po nun, we have, meron din siyang, parang iniikot siya clockwise or counterclockwise in order para mabari po yung kanyang resistance. Yun ang slider path, lalo nagmo-move lang po yung ating, meron po siyang wiper sa loob, nagmo-move siya para mag-determine kung ano yung haba. Diba sabi nga kanina, yung resistance nagbabari depende sa haba ng material. Okay? Ibig sabihin, kapag may nagmo-move tayo, nagmo-move siya, nag-a-adjust siya, nagmo-move resistance niya. For example, ito yung resistor. Okay? Bawa, potentiometer, ano po? Letter A sa potentiometer. At yung paa niya. For example, nag-move niya, yung papong isang nasa gitna, yun yung nag-move. Kapag nag-move siya, papunta dito, pag palayo siya dito sa kabilang to, tumataas yung resistance. Dito naman sa kabilang side, nabababa. Kasi dumidikit siya gano'n, di ba? Habang lumalayo dito naman sa kabila, sa paligid siya. Ibig sabihin, habang lumalayo yung resistance dito naman, palapit, ibig sabihin, lumilot ang resistance sa part yun. Kaya yun po yung ibig sabihin for the resistor. Kasi nga, nagbabari yung resistance niya depende sa load. Yun po yung binanggit natin sa formula kanina. Ito po yun, that is the variable resistors in general. Ito po yung binabanggit natin na slider path or
Siya po ay rheostat minsan kung tawagin. Okay, what yung rheostat? Siya po is a two-terminal variable resistor. Dalawa lang yung terminal. This one and this one. Okay, ito po yung nag-a-adjust. Siya po yung lumilipat din po sa ating wire po sa loob ng ating resistor. Pag nag-a-adjust po, nababago yung kanyang resistance. Okay? Then this one naman po is a potentiometer. Potentiometer, ito po yung iniikot. Habang iniikot po siya, for example, ang ikot niya ay clockwise, ibig sabihin, pataas yung movement, papunta po doon. Kung papunta doon, ibig sabihin sa palayo dito. Habang lumalayo ito, syempre, ang distance ito, pataas. Habang sa kabilang side, syempre, habang palapit sa kanya, sa side na to, ibig sabihin, yung distance niya, pababa naman. Vice versa, kapag naman po counterclockwise, iba naman yung distance, ito naman yung pataas, naman yung pababa. Those are the potentiometer naman. Some resistors should not obey Ohm's law. These resistors are what we call non-linear resistors. Sabi nga, hindi lahat ng resistors ay nag-obey ng Ohm's law. Sabi kanina, yung ating pong Ohm's law ay ginagamit lang natin sa mga linear components. Okay? Pero hindi po lahat ng resistor ay linear components. Meron din po tayo non-linear. Dito sa non-linear resource natin, yung voltage and current ay hindi nagbabari na directly. Ibig sabihin, kapag non-linear yung resistor, the voltage does not change with the current. Kung ang voltage ay nagdoble, yung current hindi natin masasabing nagdoble. They are not linear. They are non-linear resistors. Kasi kapag linear resistor, if the voltage is increased, the current also increase. If the voltage is double, the current also double. They are directly proportional. Kung sila po ay linear. And that po, kapag sumusunod sa linear, kapag siya po ay linear, ito obeys Ohm's law. Pwede rin pong gamitin ng formula na R is equal to B over I, or B is equal to IR, or I is equal to B over R. Quantity has its own counterpart. Sabi, syempre, lahat naman po meron tayong kabaligtaran. Yung resistance natin, meron din siyang kabaligtaran. Ano yung kabaligtaran niya? Yung counterpart meron siya is that we call conductance. Kung meron tayong resistance, meron din tayong conductance naman. Sabihin, siya naman yung nagpakadaloy ng kuryente. Ang resistance kasi pumitigil sa pagdaloy ng kuryente. Conductance naman, nagpapadaloy. Symbol po niya letter G. Na ang unit po niya ay Mos. Mos po dati. Pero ginawa na pong Siemens. SI unit po. Ang symbol po ng Mos po natin is binaligtad po na ohm. O binaligtad na omega. Yung kanyang unit. Binaligtad po lang. That is Mos. Yung Siemens naman po, kung gusto ng Siemens ang gamitin, ang kanya pong symbol is a big letter S sa unit. Kahit alin po din natin, pwede nyo po. For the unit of conductance. Okay? Since ang conductance po natin is a counterpart of the resistance, therefore, your conductance is given by 1 over R. Kasi reciprocal po siya ng resistance. Kung ang resistance mo ay may formula na B over I, kapag binaligtad mo yan, I over D. And that is the equation for the conductance naman. That is I divided by B. Conductance is the ability of the material to allow the flow of electric current. Okay? The following are some derived formulas for conductance. Okay, from this equation, your I is equal to GB. This one. I is equal to conductance multiplied by the voltage. From the equation of the power is equal to B times I. And if your voltage is replaced by the formula from this one, your B is equals to IR. Okay? If this one is replaced po dun sa atin pong formula ng power, dun sa B na yun, makakuha po tayo ng formula na I squared R naman. Okay? If yung I naman po ang ni-replace natin, for example, yung I naman yung ni-replace natin, ang formula ng I is what we call, we have B over R naman, di ba? If
this one is replaced naman doon sa formula ng power na I, ngayon, edi B times B over R is B squared over R. Okay, kapag naman conductance yung given, P is equal sa BI, okay, B squared G, kasi you have I squared R. Sa kanya naman, B squared naman G, and I squared over G. Kasi magkamaligtad po sila. Oh. After discussion, we must remind two important things. Power consumed by the resistor is not linear function of voltage and current. Ito yung tatandaan natin. Hindi porket ang power po ay nakukuha natin from the formula na power is equal to V times I. Hindi ibig sabihin na yung voltage, yung power mo ay linear with the voltage. Hindi po gano'n. Hindi po ibig sabihin na kapag nag-doble yung voltahe, mag-doble din yung power. No. Pag sinabing po mag-triple yung kuryente, mag-triple yung power, hindi po. Hindi po linear po yung power dun sa both voltage and current. Kasi po yung power natin, makukuha natin sa product ng voltage and current. Kung mapansin po natin, yung formula natin ng power ay may square. Ibig sabihin, kapag yung voltage mo ay nagdoble, yung power mo pwedeng mag-quadruple, or mag-times 4. Kasi may square po yung formula niya, B squared over R. Okay, pwede rin po namang kapag yung current mo ay nagdoble, yung power mo ay mag-times 4 din. Kapag nag-triple naman yung current, pwede po yung power mo ay mag-times 9. Yun po, ibig sabihin, hindi po linear yung ating pong voltage and current to the power. Yun lang po yun. Another is power consumed by the resistor is always positive since resistance and conductance are both positive. Thus, it confirms that the resistor is a positive element that can only absorb power. Okay? Ang power daw consumed by the resistor is always positive. Sabi nga po natin in next time. Okay? Always positive because the resistance of the material and the conductance of the material is always positive. The power is positive. Okay. For example, number 1. An electric iron draws 4 amperes at 240 volts. Find its resistance. Okay. And we have 4 amperes and 240 volts. Simply as, ang hinahanap po natin yung resistance. From the formula of the resistance, V over I, we have 240 volts divided by 4 amperes. Meron po tayong 60 ohms. For example, number 2, in the circuit shown in the figure below, calculate the current I kapag dagat na. It's the end of power. Okay, since ang hanap po natin, we have the current I. Yun po yung current I natin flowing to the middle circuit. Inform po natin ang current. Siyempre, meron tayo formula V over R. We have 60 divided by 10 kilo ohms. So that is 0.006 amperes. Ano po? The conductance naman po, marami tayong formula ng conductance. One of the formula of the conductance is 1 over R. Ito po yung I over V. Ito yung pinakasimple, 1 over R. Tatandaan po, ang conductance, ito rin po ang I over V. That is, I po natin na 0.006 divided by voltage po natin na 60. Makakuha po tayo ng 0.0001 Siemens po, or MOS. Okay. Then, after po nun, pwede natin makuha yung power. We have different equation of the power. Pwedeng I squared R, pwede rin naman po ang V squared G. Okay. Pare-pares din po, lalabang sa sagot, 0.36 watts, 0.36 watts, 0.36 watts. Kahit alin po sa mga yan, pwede natin gamitin yung formula. Example number 3. A voltage source of 40 sine 5 volts is connected across 10 kilo ohms resistor. Find the current through the resistor and the power dissipated. For the current I po natin, we have V over R.
Simply as your voltage is 40 sine pi t divided by 10 kilo or 10,000, makakakuha ko po ng 0.004 sine pi t amperes. After po nun, mag-determine mo na yung power at that is B times I. Your B is 40 sine pi t multiplied with 0.004 sine pi t. Meron ka po yung 0.16 sine squared pi t watts. So, ang given po natin ay equation. Therefore, ang magiging sagot natin ay equation din po. Okay? Wala pong certain value kasi wala naman tayong given time. Okay? We have the Roman number 2. The next topic po natin, the node branches and loops. A branch signifies a component such as current or voltage source or a resistor. Contained by branch, yun po yung component or element sa isang circuit. Bibilangin lang po natin kung ilan po yung mga component na yun. Yun po yung mga branch nodes. For example, in figure 2.8, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5. We have 1, 2, 3, 4, 5 branches. That is 10 volts, 5 ohms, 2 ohms, 3 ohms, and 2 ampere. Okay, those are the branches. Yung mga wires po dyan ay hindi po siya kabilang sa mga branches. Kabilang po lang sa branches ay mga component. Ito kasama ang wires. Next is node. Node is the common point of connection of two or more components. Ibig sabihin, yun yung dutungan ng isa, ng dalawa, or mahigit pang components. Ano? Okay? Ito po, meron po tayong nodes na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ang bibilangin po natin, major na nodes. Ano po yung major na nodes? Yung nodes po na yun, kung saan yung mga pwedeng pagsasamahin po natin. Like for example, yung node B. Isa na lang po siya. Kasi po, wala naman po ditong component. Wire lang po sila. Ibig sabihin, wala namamagitan sa kanila, pwede mo yung pag-design. So when this one, this isang node, that is lamang po yan. That is node B. Naman sa baba, ganun din. Wala din po ditong component. Dito wala din. Ibig sabihin, pwede natin pagsamasamahin po yung mga yun is isang node po. Sabihin, meron tayong tatlong nodes. Node A, B, and C. Sa loop naman po is unirotational loop in an electrical circuit. Siya naman po ay loop, siya po yung ikot, kahit anong ikot din doon po sa ating circuit. Ito po sa maraming loop. Kaya lang po, ang binibilang po sa loop is yung mga independent loops. Ano yung mga independent loops? Yun yung mga loops na hindi aplikado ng ibang loops. Parang hindi sila kinocover ng ibang loops. For example, ito po ay isang loop, no? Okay, 5 ohms, 2 ohms, 10 volts. Isang loop yan. 5 ohms, 3 ohms, 10 volts, isang loop ulit yan, no? 5 ohms, 2 amperes, 10 volts, isang loop ulit. Same with 2 ohms, 3 ohms, bumalik sa 2 ohms. Also, 2 ohms, pumunta sa 2 amperes, pumunta sa 2 ohms. Okay, ganun din po. We have 3 ohms to 2 amperes, isang loop po yun. Bali na tayong 1, okay, 2, 3, then we have 4, 5, 6. May 6 po tayo dyan. Kaya lang sabi, ang binibilang natin ay independent loops. Yung hindi po naapektuhan ng ibang loops. Sino po yun? Ito po yung isa, ito po yung pangalawa, at ito po yung pangatlo. Kahit ang ikot mo ay clockwise o counterclockwise, okay lang tayo. Okay? Kahit hindi po natin isinama itong loop na to kanina, itong iba pang mga loops na katulad niyan, kasi parang kinover niya yung dalawang loops, yung loop number 1 at saka yung loop number 2. Hindi siya kasama sa bilang yung loop na yun. Yung mag-cover. Sabihin, meron lang tayo 3 independent loops. Okay? Then, meron din po tayong tinatawag na series at saka meron din tayong yung equation po para sa circuit po. Problems po yung nakalagay. Yung bilang loop branches, bilang ng loops, i-determine yung nodes. Ang formula po natin
ang bilang ng nodes is equal to branches minus loop plus 1. For example, this one is, meron tayong 5 branches yan. Branches po niya ay 5. Okay? Ang kanya pong loop ay 3. Loops po niya ay 3. I-check po natin yung formula. Your node is equal to branches. You have 5 minus 3 plus 1. Okay, that is equivalent to 3. Ibig sabihin may 3 nodes siya. In every example, I want to determine the loops. Yung loops po yung hindi given. Ibig sabihin, ang formula ko po is branches, that is branches minus node plus 1. No? Ang branches ko po is 5 minus 3 plus 1. 5 po yun. Ano? Then also, kung hanapin ang mga 3 branches, ang bawang hinahanap yung branches equals, your branches equals node plus loop minus 1 naman, no? Ang node po natin is 3 plus 3, 6 minus 1, 5 po yung branches natin. Yan po yung ginagamit natin equation if and only if you have given po yung mga bilang ng branches, nodes, at saka loop. Hindi po given yung isang circuit. Okay? The resistors are said to be in series if they are connected consecutively so that they have the same magnitude of time. Ano daw po yung series? Sabihin natin siyang series if sila po ay nagdugtong, sila daw ay connected consecutively. Ibig sabihin sa litan. They are connected series. Ano po? For example, yung kamay ng isa, nakakabit sa paa ng isa, yung kamay ng isa, nakakabit sa paa ng isa, etc., etc. For example, this one. 10 volts and 5 ohms are connected series because dito sila nagdugtong. Nagkabit po sila dito. Kung yung kanilang dugtungan, walang ibang humawak. Parang walang kabit, parang walang nakihati, ano. Therefore, yung 10 volts and 5 ohms, they are connected series. Hindi po natin pwedeng sabihin na yung 5 ohms and 2 ohms, although sila ay magkakabit, hindi po sila series. Same with the 5 ohms and 3 ohms and 5 ohms and 2 amperes. Bakit po? Yung 5 ohms and 2 ohms, hindi sila series kasi may kumabit sa dugtungan nila. Ito yun. Parang may nakihawak, may nakihati. Ganun din po dun sa iba. Bawal yung 5 ohms at saka yung 3 ohms. Ito po yung dugtungan ng 5 ohms at saka 3 ohms. Ito yon. Kaya lang, yung dugtungan na yun, may nakihati. May another na nakidugtong. Ibig sabihin, they are connected series. Yun po yung series. Kaya yung mapansin natin, itong 5 ohms and 10 volts lang yung series. Kasi yung dugtungan nila, o yung node na meron sila, walang ibang nakakabit, kundi sila lang dalawa. Yun po, they are series. Kapag series, pares po yung kuryente. Kung anong kuryente yung dadaling dito, hindi yung kuryente yung dadaling sa 5 ohms. Yan po yung nabigay natin example yung last time. Okay? Next po naman natin is parallel. Pag sinabi natin parallel, they are joined to the same two terminals so that they have the same magnitude of voltage across both resistor. Kapag po parallel, parehas naman yung voltage. Ano yun po yung parallel? Okay, for example, the 2 ohms and 3 ohms and 2 amperes, they are connected parallel. Because yung kamay at kamay nila magkakabit, and yung paa nila, paa at paa din nila magkakabit. Ibig sabihin yung lahat ng kamay nila at lahat ng paa nila magkakabit, they are connected parallel. Parallel, pare-parehas yung data. Okay? Saka kapag po parallel, dapat wala din nakikihati o namamagitan sa kanila. Kaya for example, nagkaroon po ako ng connection. Meron po akong resistor dito. Ano? Kapag nagkaroon ako ng resistor doon, bawa resistor R, ibig sabihin that 2 ohms, 3 ohms, at yung 2 amperes, yung 2 amperes natin ay hindi na po parallel doon sa dalawa. Bakit? Kasi meron ng namamagitan. Parang nakihati na yung ating pong R. Ibig sabihin, your 2 ohms, 2 amperes, 3 ohms, hindi na po sila connected pa. Pero parallel pa rin po si 2 ohms at saka si 3 ohms. Hindi lang ito magiging parallel kung meron dito sa baba, nakasingit. Meron din po doon. Saka hindi sila magiging
parallel kasi may nakikihati. Yun po yung ibig sabihin ng parallel. Dapat walang nakikihati sa kanilang dugtungan o walang namamagitan. Yung sa isa nakikihawak, yung sa kanilang paghahawak, kamay, yung isa naman, sa parallel naman, dapat walang namamagitan. Okay? Yun po ano, series, bawal yun may nakahawak yung sa kanilang pinaghahawakan. Parallel naman, bawal yung namamagitan sa kanilang dalawa o tatlo. Kaya kung papansin natin, yung 10 volts po natin, yung saka 2 ohms, they are not connected parallel because of 5 ohms na magitan kasi sa those are the parallel. Ito po kapag series, parehas ang kuryente. Kapag parallel, parehas po yung ating data. Example number 1. Determine the number of branches and nodes in the circuit shown in figure below. Identify which elements are in series and which are in parallel. Determine the number of branches and nodes in the circuit shown in figure below. Sabihin, pag branches, bilang ng component, meron tayong 4. That is 20 volts, 6 ohms, 5 ohms, and 4 amperes. 4 po yung branches. Para sa nodes po natin, meron tayong this one, node 1, node 2, and node 3. Tatlo po yung nodes po natin. That is node A, node B, and node C. Para naman sa ating pong loops, meron tayong 1, at meron tayong 2. Okay? You have loop ABCA at saka BCB. And also, para sa series, okay, kung titignan natin ang series, 20 volts and 6 ohms, they are connected series. Because yung lugtungan nila, walang ibang nakihati. Therefore, 20 volts and 6 ohms, they are connected series. Kapag parallel naman, 5 ohms and 4 amperes, they are connected parallel because there is no in between sa kanilang point of connection. Okay? Yan po yung ating series, parallel, branches, nodes, at saka loops. Okay, that we have naman po, Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws is analyzing circuit is hard if you only know Ohm's law by itself. Sabihin, medyo mahirap kapag ang meron lang po tayo ay Ohm's law, no? Medyo mahirapan tayo pag mag-analyze ng circuit. To make it adequate po, we add 2 Kirchhoff's laws na in-introduce po siya ni Gustav Robert Kirchhoff in 1847. The 2 laws are the Kirchhoff's current law or the KCL and the Kirchhoff's voltage law or the KVL. Yung first law po, yung KCL, is based on the law of conservation of charge, from which the total charge within a closed system cannot change. While the second law naman po, or the KVL, is based on the principle of conservation of energy. Yun po yung energy not be created nor destroyed, only be transfer or transport from one point to another. Yun po yung law of conservation of energy. Una muna sa KCL po tayo. Sinabi natin KCL, sabi nga, sumusunod siya sa law of conservation of charge. Ito yung Kirchhoff's current law. Current po yung pinag-uusapan niya, Kirchhoff's current law. Ang KCL is applicable para sa nodes. Ano? Sa nodes po siya ina-apply. Kaya ngayon introduce natin yung node, branches, and loops. Kapag nodes po, ina-apply natin yung KCL. Sabi daw po, the total algebraic sum of all of the current at any junction or node must be equal to 0, entering or leaving the nodes. Ano? Sabi daw, yung total current po sa isang junction o sa isang node, ang total po nun, algebraic sum nun, is equals to 0. Sabi daw, there is no rule for using positive and negative sign for the currents, but if you start using the positive sign for entering, the negative sign for leaving, and vice versa, you should use it for the entire analysis of the circuit. Wala po sinasabi na kapag po entering the nodes is positive, leaving the node is negative. Walang sinasabi nyo. Kahit ano po ang gusto mo. Kung anong assumption meron ka, okay lang. Pero, kung ano po yung ginamit mo ng una, yun na rin po yung gagamit mo hanggang sa entire solutions or analysis ng isang circuit. Hindi ba ito bago-bago?
Kung ang papasok mo ay positive, papasok sa node ay positive, yun yung gagamitin mo sa solution, sa entire circuit. Yung pwedeng, yung papasok positive, nung pahuli na, naging negative na yung papasok. Hindi pwede mo. Okay? All the algebraic sum of all of the current at any junction must be equal to 0, where J is the number of branches attached to the junction and IJ is the J current entering or leaving the node. For example, this one. This is the node. In our example, lahat ng aking pong papasok ay negative. Lahat ng aking palabas ay positive. Or kahit anong man po, okay lang. Okay? For example, I1 papasok, negative I1. Palabas yung I2, positive I2. Papasok yung I3, negative I3. Papasok yung I4, negative I4. Palabas yung I5, positive I5 is equal to 0. Diba? Sabi, algebraic sum of all of the current must be equal to 0. Kaya naka-equate sa 0. Since naka-equate yan sa 0, pag tinranspose mo yan, mababago yung sign nila. Na kung saan, parang nangyari, lahat ng papasok ay positive, lahat ng palabas ay negative. Ganun. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, okay lang, kahit anong assumption mo, kasi naka-equate naman siya sa 0. O kaya naman po, pwede din, lahat ng papasok ay equal sa lahat ng palabas. Same lang po yan. Same po ito, saka po ito. For example, I2 plus I3 plus I1 plus I2 plus I4. Yung iyo pong I3, I4 at saka I1, nilipat sa kabila magiging positive. Naka-retain naman po yung I2 at saka yung I5 mo. Kaya ito po yun. Same lang yun. Same po sila ng sagot. Eh sabi, kahit anong iyong assumption, okay lang. Applicable din po yung ating KCL, tatandaan sa isang closed boundary. And yung ating pong KCL, is applicable po sa mga battery level example, meron tayong mga batteries. We want to increase po the capacity or current capacity ng isang battery. Kailangan mo i-connect sila ng parallel. Kung gusto mo patagalin yung buhay, bawa, solar po ay medyo mabilis malobat, no? Medyo mabilis namatay. Kasi isa lang yung battery. Kung gusto mong patagalin, magdagdag ka ng battery, ipaparallel para matagal po yung kanyang store o para mas maraming may store na kuryente. Kasi doon nakasalalay yung pagtagal po ng pagbuhay, no? Yung sa kanyang current na naka-store. Yung sa mga charges na naka-store doon. Okay? Kaya po, gusto mong palakasin yung capacity o patagalin yung kanyang paggana. Okay? Ipaparallel mo yung battery. Yun po. I1, I2, and I3, they are connected parallel. Sabi nga, pwede tayo mag-apply ng KCL. KCL sa node na to, kahit saan po, sa node sa taas, or sa node sa baba. Pwede po kahit saan yan mag-apply. For example, sa taas na lang, sa node A. Lahat ng papasok ay equal sa lahat ng palabas. Papasok po yung aking I1. Okay? Papasok din po yung aking I3. I1 plus I3, kasi lahat ng papasok ay equal sa lahat ng palabas. For example, ang papasok ay equal sa lahat ng palabas. Parang magkasalangan silang dalawa. I1 plus I3 is equals to I2. Tapos po yan sa node plus palabas din po yung ating IP. Ayan. Kaya yung IP or the total current is your source current is equals to your IP from that one is I1 plus I3 minus I2. That is I1 plus I3 minus I2. Kung mapansin po natin, kapag yung battery pala, tatlo, pinag-connect mo ng parallel, lalakas yung kanyang current capacity. Kaya lang, kapag po isa ibaligtad yung kabit, ay hihina po. Kaya hindi po lalong gagana din. Ano? Kasi nagka-cancel out. Kasi nababawas. Tulad dito, si I2. Yung I2 po natin ay kasalungat. Ibig sabihin, nangyari, pabawas yung I2. Ibig sabihin sa pababa. Parang pambawas yung I2, pangira, parang gano'n.
Kaya pag magpaparallel ka, dapat the same yung terminals na mo. Note that KCL is not applicable to circuit that contains two or more different current in series. Bawal po ang KCL natin kapag meron tayong current source na magkakaiba pero magkaka-series. Bawal po yan. Kasi kapag series, pare-pares ang kuryente. Ibig sabihin, hindi, siya po ay kasalungat dun sa principle. Ano? Kaya po bawal. Next. For KVL naman po, the total algebraic sum of all the voltage in a loop or closed path is 0. Kung kanina po yung KCL natin is applicable for nodes po natin, yung ating pong KVL is applicable naman for the loop. Sa loop naman po, the algebraic sum of all of the voltage of any closed path must be equal to 0. Sabihin, ang summation po ng voltage sa isang ikot or sa isang loop ay palagi pong 0. Okay? Kaya din po, the voltage rises is equal to the voltage drop. Pag yung voltage rises, yung pong voltage rises, yun yung mga voltage po, voltage sources yun. Kapag mga voltage drop naman, yun yung mga voltahe na para sa load o consumption para yun. Okay? The voltage drop is doon po sa mga passive component. Voltage rises para rin po yun sa mga active component. In taking KVL, it should be either a clockwise or counterclockwise direction of your loop. Kahit alin po doon sa dalawa, yung assumption. Kung gusto mo, clockwise, kung gusto mo, counterclockwise, okay lang kahit alin po doon. Okay? Basta, kung ano yung gagamitin mo, sana parehas na lang. Pero wala po sinasabi na parehasin. Ano po? Pwede po yung isang ikot ay clockwise, yung isa ay counterclockwise, pwede pong gano'n. Okay? Kahit po magkaiba, okay lang. Pero mas maganda, para mas madali, magkaparehas ng ikot, mga parehas clockwise. Same with the KCL, KVL has no rule of using positive and negative sign for the voltage. Voltage rises and voltage drops. Wala pong sinasabing sa kanyang sign. Hindi po yun nagbibigay ng bawa kapag pumasok sa positive voltage, positive yung magiging sign, hindi po. Kayo po yung bahala doon. Pero sabi niya, kung ano yung ginamit mo nung una, yun yung gagamitin mo for the entire analysis of the circuit. Bawal po magbago-bago. Okay? Dalawa example, this one. Para tayo hindi nalilito, kapag ang pinasukan po natin ay voltage, ang dinaanan po ng loop ay voltage rises or active component. Negative po yung sign ng voltage. Ganun na lang para di tayo dito. Kung ang dinaanan naman po yung mga passive component, ang kanyang ang voltage po, ang sign po ng voltage na is positive because it is voltage drop. Kapag voltage rises mula sa active component, negative yon. Kapag voltage drop naman mula sa passive component, positive po. Another example for the given circuit. Ikot po, may loop tayo, loop I or loop 1, no? Ikot, negative B1. Negative B1. Kasi ang una po nakita ay negative po yung ginagamit ko. Gusto kong makita po, una po nakita yung ginagamit ko. Pero kahit ano po, sabi pwede. Pero kung ano yung gagamitin mo, yun yung gagamitin mo for the entire solution. Bawal mo gumamit. Negative po yung una kong ginamit. Negative B1. Negative po yung unang nakita. Kung sa B2, ang nakita niya ay positive, kaya positive B2. Dito po, nakita sa B3 is positive, kaya positive B3. Sa B4 po, ang una ko makikita ay negative B4. Sa B5 po, ang una ko makikita ay positive B5. This equals to 0. Pag tinranspose mo yan, same po siya with this one, no? Parehas lang po, yung kapag tinranspose mo naman. Nilipat mo, tapos ginanong mo, deleted mo, parehas lang mo. Kaya naman, sabi nga, the sum of the voltage rises is equals to the sum of the voltage drop. Alin po din ang voltage rises? V1 and V4. Okay, kaya po V1 plus V4 is equals to the voltage drop V2 plus V3 plus V5. Take note lang po natin, dapat yung V1 at saka yung V4 o yung mga voltage rises natin ay salitan ng polarity. Negative, positive, negative, positive. Pag umitot, negative, positive,
negative, positive. Hindi ba pwede negative, positive, positive, negative. Magka-cancel out po silang dalawa. Those are, yun po yung magiging, no? The sum of the voltage rises equals to the sum of the voltage drop. Kung ang KCL po natin is applicable para sa parallel na batteries, ito po naman commonly na-apply po natin sa series na battery. Para mapataas natin yung voltahe, pinag-series po natin. Ano po? Kapag po gusto nating pataasin ang voltahe. Bakit po natin kailangan pataasin yung voltahe? Para po kayanin naman yung patatakbuhin. Kasi kung gusto mong buhayin isang equipment or device, yung voltahe po yung ang tinitingnan. Kung gusto mong pagawin. Gusto mo naman na matagal or mabilis, kuryente naman yung titingnan natin. Okay? Gusto kong buhayin yung aking TV. Kailangan niya 220 volts. 220 volts ang i-apply sa kanya. Okay, kung gusto mo naman na matagal po siyang mabuhay, sinaksak natin sa or the battery yung TV natin, no? Okay, gusto natin matagal siyang buhay. Dapat yung battery natin, malakas yung current capacity or magpaparallel ka ng mga battery. Okay? Sabihin, kapag gusto natin paganahin, voltage po yung tinitingnan. Kung gusto naman po nating patagalin yung paggana, current naman yung tinitingnan. Okay? Yan po. For example, this one. Apply po tayo ng TV. Lalagay po tayo ng loop dito. Ikot. Ito po, ang una ko pong inikutan ay V1, positive V1. Kasi ang gusto ko ay yung una ko nakita na sign V1 plus V3. Okay, ikot kay V3. Ang una ko makikita ay negative V3. Kay BAB po, kasama po si BAB kasi voltage din po yan. Kasi sabi nga, kahit yan ay space, may voltage siya. Ang una ko makikita dyan ay negative BAB. So, BAB, kita po natin, is yan po ay nakaparallel. Yung buong BAB na yan, nakaparallel din sa tatlo. Ibig sabihin, yung voltahe ng BAB ay yung pinagsama-sama ang voltahe ng tatlo. Kaya your BAB is equals to this one. You have the BAB is equals to the sum of B1 at saka ng iyong B2. Kaya lang, yung B3 mo baliktad yung sign. Kaya minus B3. Parang pabawas siya. Ibig sabihin, bawal kang mag-series ng mga may hinang battery. Kasi, bawal kang mag-series ng mga baliktad yung terminal, no? Sige, mang panggulo lang yun. Hindi lalong gagana. Hindi mo maminit yung voltahe. Pag mag-series ka ng battery, dapat pare-parehas okay. At saka bawal po yung mali yung terminal. Example number 1. For the circuit in the figure below, find the voltage V1 and V2. This is the application po niyan. Since siya po ang series, hindi po ang meron siya, no? Kapag series, tatandaan din po, ang ginagamit natin ay KVL. Kapag parallel, ang ginagamit po natin ay KCL. Kapag combination, ang ginagamit po natin ay KVL at saka KCL. Okay, for example, number 1, this is a series. Ibig sabihin, KVL yung gagamitin natin. Kung KVL po, mag-assign po tayo ng loop. Ang ginagawa po dyan is para po siya po ay tawag dito, para hindi po tayo malito, since may given po siya, positive negative V1, negative positive V2, may nakalagay na po na polarity. Ang gagawin niyo po para hindi kayo malito, ang una po kasing procedure para sa KVL is mag-assign ka ng loop. Kaya mag-assign ka ng sign. Tatanggalin mo muna siya. Tanggalin mo yung gusto niyo ng mga hanapin. Pagkatapos po, mag-assign po tayo ng loop. Yung unang natin gagawin, mag-assign po tayo ng loop. Sabi nga, kahit anong loop direction. For example, clockwise na lang. Yung gagamitin ko. That is loop I left, for example. Ito po ay loop I.
Kasi current po yung dumadaloy, kaya I po yung nilagay. So ano? Or loop 1 or loop I. Pagkatapos maglalagay po tayo ng polarity sa lahat ng dadaanan niya. Kung voltage source po may polarity na siya, hindi mo siya lalagyan. Yung 4 ohms at saka 6 ohms lang lalagyan mo. Mag-iwan siya ng positive, negative, positive, negative. Yun po yung iiwan niya. Then, compute na po. Then, ano po? For example, KVL at loop I. KVL at loop I. At I. No? Loop I po yan. Ano po? Negative 40. Okay? Positive. Automatic po, yung 4 kukunin mo. 4. Yung umiikot ay yung I. 4I. Positive po kasi ang unang po makikita ay positive. 4I. This is Ohm's law. Yung 4I, yan po yung D is equals to I times R. Yung R mo po is 4. Parang binaligtad lang po natin. Yung R mo is 4. 4I po yan. Ito po yun. Yan po ay Ohm's law. No? Okay? Kasi nga, ang KVL po natin is a combination of Ohm's law at saka yung by loop, i-assign mo Ohm's law po yun. Ano po? Dito, Ohm's law din, plus 6I. Okay? Wala na po is equals to 0. Samahin na magkakatulad, negative 40 plus 10I. Okay? Then after po nun is equals to 0. Na kung saan, ma-solve mo yung I dyan, lilipat mo yung 40 sa kabila, magiging positive 40. Lilipat mo 10. Therefore, yung I is equals to 4 amperes. Ma-determine mo na yung current, yung I po natin. Pag na-determine na yung current na 4 amperes, pwede mo nang ma-solve yung gusto niyang sabihin or solve. I-base po natin. Ayan po. Ayan. Okay? Your B1 is equals to yung B1 mo po, titingnan mo na siya. Ang current po niya na gusto ay papunta dito. Bakit po? Kasi ang polarity niya, positive, negative. Kaya ang gusto niya, pakanan. Okay, kung titingnan mo po yung current ay, pag dumaan yung current ay sa 4 ohms, pakanan din. Ibig sabihin, kung anong current nung I, yun din yung current nung B1. Kaya I po yung gagamitin natin. I times R. Po. Yung I natin is 4. Yung R natin is 4. Therefore, you have 16 volts positive. Next, B2. B2. Yung B2 mo, negative positive. Ang gusto niyang current direction ay pataas kasi from positive going to negative. Ngayon, yung I mo, pag dumaan sa 6 ohms, pababa. Pero ang gusto niya, pataas. Sabihin, babalik ta rin yung sign. Negative I nun, parehas naman sila ng value kasi series nga. Negative I multiplied by yung value ng resistor na 6. Okay, you have negative 4 times 6, negative 24 volts. Negative po yung magiging sagot kasi yun ang gusto niyo. Okay, that is po para dun sa example 1. Next example number 2. This is a series circuit din. Kaya kung series circuit po siya, meaning, gagamitin po natin, KVL pa rin. Okay? Medyo may mga dependent po tayo, kaya medyo may hirapan po tayo. Kaya gagawin po natin, mag-assign po tayo na loop. Ito yung unang gagawin. Assign ng loop. Loop I. Bakit po ganun ang ginawa natin? Kasi tinulad na po natin sa ikot nitong I na to. Papunta sa kanan. Para pakanan din po siya. Mag-iiwan siya ng polarity. Plus, minus. Plus, minus. Huwag yung papansinin yung nasa baba. Lagyan mo din siya ng polarity plus, minus. Sabihin, dalawa yung polarity ng 12 ohms. Yung sa'yo, plus, minus. Yung sa kanya, minus, plus, or plus, minus din sa baba. Okay? Next.
Right after po nun, kukunin mo po yung mga equations ng bawat po na variables nandyan. Yung BO, kukunin mo yung equation ng BO. Anong formula ng BO? Meron po tayong Ohm's Law, I times R. Okay? I times R. Nasaan po yung BO? Hanapin mo yung BO. Kasi ito yung voltage-dependent voltage source. Yung BO ito. Hanapin mo, nasan siya? Ito yun. Ito. Yung positive, negative BO na to. Ibig sabihin, voltahe ng 12 ohms. Kaya ang polarity niya, plus minus ang gusto niya. Ibig sabihin, ang current direction niya, papunta dito. Pakanan. Pero yung I mo, nadadaan sa 12 ohms ay pakaliwa. Magkasalungat sila. Therefore, your BO is negative nung I, kasi nga, kasalungat, ang gusto niya, multiply by, okay? Yun po yun, ano po, or negative 12I. Okay? Then, sa kanan, mag-KVL na po tayo. KVL at loop I. Loop I. KVL po tayo. Negative 24. Ikot. Positive 8. I. Next. Positive 4. BO. Ang BO mo po ay negative 12I. Okay, next. Negative 8 volts. No? Positive 12I. Okay? Is equals to 0. Sabi ko po sa inyo, pag resistor, automatic na positive, then may kasama kung anong umiikot, yun nilalagay. Pag samasamahin magkakatulad, makukuha mo po, you have 8 minus 48, negative 40. Negative 40 plus 12, negative 28. Ano? Negative 28 I is equals to negative 24 minus 8, negative 32. Lipat sa kabila, positive 32. Therefore, your I is equals to 32 over 28 or negative 8 over 7 amperes yung iyong current. Right after po nun, pwede mo nang makuha yung gusto niyang hanapin. That is the BO. Your BO is negative 8 over 7 kasi negative I multiply by 12. Multiply mo lang to ng 12. Makukuha mo po 96 over 7. Okay, the answer is, BO mo is 96 over 7 volts. Okay, number 3. Number 3 is an example of a parallel po. Ibig sabihin, kung parallel po siya, ang pwede po natin gamitin dyan is KCL. Okay, pwede po tayong mag-KCL sa taas po, sa node na yon, or sa node sa baba. Yan. Okay, KCL po tayo, but before that, kunin natin yung IO. Okay, IO. IO po, o yung current na IO, ito kasi ay current dependent. Ano? This is, tawag ito, a current controlled current source. Okay, yung IO po yung hanapin natin. Nasaan si IO? Ito po yung IO natin. Ito po yung current na dadaloy sa 8 ohms. Yun pong IO na yun. Okay, kunin na po natin. At node A, sa node A po natin, lahat ng papasok ay equal sa lahat ng palabas na current. Yun po yung papasok. That is 0.75 IO. Okay, yung pampapasok, that is yung 6 amperes. Sino po yung palabas? Yun po yung IO natin. Ito po ay papasok, ito po ay papasok, ito po ay papasok, ito po ay palabas. Yan po yun ano.
Sabihin, pag nilipat mo yung IO dito sa kabilang side, 0.75 IO, lipat doon sa kabilang side, pwede meron tayong IO minus 0.75 IO. Okay? Is equals to, yun po, retain naman yung 6 is equals to 6, di ba? Okay. 1 minus 0.75, that is 0.25 IO. Kasi ang isang buo, binawasan ng 3/4, ibig sabihin 0.25 or 1/4 na lang. Is equals to 6 divided by 0.25 divided by 0.25. Okay, makukuha mo yung IO mo as your IO equals, ibig sabihin, 6 divided by 1/4, that is 24 amperes yung IO mo. Kung ang IO mo ay 24 amperes, ang hinahanap mo ay DO equals I times R. Anong current na dadaloy sa kanya? Yun pong IO. Sa 8 ohms, that is 24 multiplied by yung resistance niya, that is 8. Meron ka pong 192, parang 192 volts. Yan po yung sagot natin para po sa ating sa voltahe doon. Ano po? Next. So last example po, we have example number 4. That is the application po ng both KCL and KVL because we have series and we have also parallel. Series po natin, 60 volts and 16 ohms. Ang parallel po natin, 6 at saka 12 volts. Kaya meron po tayong both KVL at saka po KCL yung gagamitin. So, from that po natin, we have ang unang gagawin dyan, huwag niyong papansinin nga yung mga nakalagay, bawa the B1, the I1, the I3, kasi yan yung mga hinahanap na gusto niya. Ay B2, saka B3. Kayo po yung bahalang maglalagay dyan. Yan po yung gusto niya, na mga ipapain. Pero kayo po yung maglalagay na po. For example, ang unang yung ilalagay is yung node. Alam niyo yung node. Halimbawa, ito yung node na isa nyo. Ito isang malaking node. Ito po yun. Ito isang node at saka isang node. Ito na lang node na to kasi ito yung may pinakamaraming nakakabit ang node. For example, yung current na dadaloy sa 16 ohms, that is I1. Ayun. Pasok ng I1 doon sa node A, lalabas siya papunta kay 12. Yung iba ay papunta kay 6. Papunta kay 6, for example, siya po si I2. Yung papunta kay 12, siya po si I3. Pagpapagay na yung mga current direction, di ba? Okay, kung ang I1 mo ay pakanan, ibig sabihin, ang polarity mo dito, positive, negative, B1, for example, para sa 16 ohms yun. Kung I2, meron tayong positive, negative, B2. Kung I3, meron tayong positive, negative, B3. Kasi po yung mga current direction mo papunta doon, ayan. Kasi kung sa positive, lalabas siya sa negative. Right after po, mag-assign ka po ng loop. This is loop 1. This is loop number 2. Ganon, ito na po yung mangyayari. Ito na po yung katulad niya, di ba? This one. So, yun Okay, right after na makapag-assume mo. Kahit ano po ang direction, sabi, baka po iba yung direction po, iba din po yung aking polarity. Okay lang. Magkakapares po kayo ng sagot. Okay? Sa final answer, magpaparehas po yun. Although yung sa solution, magkakaiba kayo kasi magkaiba po yung inyong assumption. Okay, like for example, kung katulad ng ganito yung assumption nyo, ito po. Okay? Tinang may mga loop na, tsaka may node na po, node A. Apply tayo sa KCL. KCL muna. KCL at junction A. Lahat ng papasok
ay equal sa lahat ng palabas o lahat ng papasok ay positive, lahat ng palabas ay negative. Your I1 is papasok, positive. Your I2 and I3 is palabas, negative. I1 minus I2 minus I3 is equals to 0. Okay? Sa atin pong matrix, siya po ay 1, negative 1, negative 1, 0. Yung coefficient po, 1 yung I1, negative 1 yung I2, negative 1 yung I3, 0 po. So, yan po yung ating para sa equation number 1. Equation number 1. Next. After po ng KCL, KBL naman po. No? KBL sa loop 1 at KBL sa loop 2. KBL at loop 1 equal negative 60. Kasi ang unang makikita mo ay negative 60 plus 16 I1 plus 6 I2 is equal to 0. Okay? Sabihin po nun, lipat mo lang sa kabilang side. Okay? Ay, lipat mo sa kabilang side, you have negative 60, lipat sa kabila, positive 60. Ano po? Okay, meaning you have 16I sub 1, positive 6I sub 2 is equals to negative positive 60. Okay? Ulitin ko po negative 60. Ulitin ko na lang dito para hindi kayo malito dito. Negative 60, positive 16, I sub 1. Kasi yun yung current niya, yun I sub 1. Positive 6, I sub 2. Ito po yun. No? Is equals to 0. Transpose po natin 16 I sub 1, positive 6 I sub 2 is equals to positive 60. Okay, kung ilalagay po natin sa atin pong matrix, ang kanya pong ay 16, 6, wala po ang I3, 0, 16. Yun po yung kanyang coefficient. 16, 6, 0, 60. Ito po yung ating equation number 2. So, equation number 1 Equation number 1 and equation number 2. Okay, next. Sa equation number 3 naman po tayo. KBL ulit. KBL at loop 2 equal. Pag-ikot po niya, negative. Negative po yung una niya makikita. Ito po yung umiikot yung loop 2. Negative. Negative 6. Ang current? I2. Pag-ikot po kay B3, positive 12. Anong current ni 12? I3. Wala na po, is equals to 0. Nakaring sa po yan. Ibig sabihin, ang kanyang coefficient, negative, 0, sorry. Walang I1. Negative 6, positive 12, 0. And that is equation number 3. Gamit po yung matalino pong calculator. Calculator po. Gamit po yung calculator na matalino, you have the example search ko. X. Fx. Ayan. Okay. Gamit po yung matalinong calculator. For example, this one. Imo-mode po natin, you have mode equation, yung calculator pong matalino with 3 unknowns po yun. Kasi you have I1, I2, and I2. With 3 unknowns po, sa calculator na to,
mode 2. I-input po natin yung ating po mga coefficient. Ang input po natin is what we have yung una, yung equation number 1. Equation number 1 is 1 equals negative 1 equals negative 1 equals 0 equals. Next po natin ay 16 equals 6 equals 0 equals 60 equals. Next po, third row po, 0 equals negative 6 equals 12 equals 0 equals. Equals po natin, your I sub 1 is 3 amperes. Then you have your I sub 2 is 2 amperes. And your I sub 3 is 1 ampere. Yun po yung mga nakuha natin, I1, I2, and I3. Okay, you have 3, 2, at saka 1 ampere. After po nun, pwede natin makuha yung B1. Ano po? Your B1 is, titignan mo na yung drawing. Ito yung B1. Yung B1 mo, since ang kanya naman polarity ay nakabatay kay I1, di ba? Ang current direction na gusto niya ay pakanan din yung I1 mo. It is 16 times I1 lang yun. Ano? Kasi I add lang. 16 times I1 or 16 times 3, meron kang 48 volts. Pag naman po B2, ang gustong direction niya pababa, ipababa din naman yung I2 mo, edi 6 I2 lang yun. So you have 6 times 2, 12 volts po. Kasi ang I2 mo ay 2 amperes. Yung B3 naman, pababa din ang gusto niya. Yung I3 mo na to pababa. Okay? Kaya okay lang, 12 times I3. That is 12 times 1, meron tayong 12 volts. So, check naman po natin yung kanyang sagot kung tama. Yung I1 mo is 3 amperes. Pag hinati yun, yung isa, 2, yung isa 1. Kasi pag pumasok yung 3 dito, ang lalabas, 1 at saka 2. Hindi mo pwedeng pumasok ay 3, ang lalabas ay 4. Kung anong pumasok, yun din yung lalabas. Ano po? 3 amperes yung pumasok, ang lalabas, 1 at saka 2 amperes. Saktong 3. Sa voltahe naman, yung voltahe ng 12 at saka 6, since they are connected parallel, parehas yung 12 volts. Kasi they are connected parallel. Kung 12 po siya, tapos itong source ay 60, ibig sabihin 60 minus 12, malamang 48 na yung matitira kay B1. Kasi dapat 48 plus 12, yun yung total 60 volts. Kasi nga, law of conservation of charge, law of conservation of energy. Kung ano yung siniply mo lang, yun lang din yung paghahatian po. Kung gusto po natin i-check kung tama po yung ating sagot. Yan po yung ating discussion para po sa ating